Kailangan nating kunin ang Zaporoject sa ilalim ng yelo. Grabe talaga. Ano sa tingin mo ba niya magagawa natin? Magagawa natin yan, syempre ang mahalaga pera. Sige, hilahin mo na. Ano pa? Kamusta sa lahat mga kaibigan? Kasama nyo na naman ako, si Vyacheslav Ismailov o si Via at ito si Seryosa. At pakinggan nyo lang kung ano ang ikukwento niya sa akin ngayon. Ayun mga tol, ganito kasi yun, may tiyuhin ako, kamakailan lang nakalaya siya pero nagdiwang pa rin siya kasi nga naman okasyon pa rin yun. 20 taon nang nakatambak sa garahe ng lolo ko ang Zaporozhets. Kinuha ng tiyuhin ko ang garahe, binuksan niya at sumama sila ng kaibigan niya. Ayun, nagpasikat sila paikot-ikot lang tapos ayun, sumalpok sila sa ilog at halos nalunod na yung sasakyan. Kailangan ko talagang kunin ng mana ko. Sige, ulitin ko. Kailangan ba talagang kunin ang Zaporizhzhets sa ilalim ng yelo? Oo, sandali, sinabi mo ba kung buo pa ang mga pyesa at ang Zaporizhzhets mismo? Oo, buo pa ang ilang bahagi pero kaya mo naman lahat, Via. Sige na, tulungan mo ako pakiusap. Ibig sabihin, dito sa lawa na ito lumubog ang Zaporizhzhets at kailangan natin siyang hanapin, tama? Tama lahat. Sige na nga, susubukan ko. Pero hindi ako makakapangako ng kahit ano. Tara na. Kumusta? Sabi mo lagi mong natatagpuan lahat. Seryos, mag-ingat ka sa paglalakad. Hindi lang basta niebe yan. Anong ginagawa mo? Totoong yelo ito. Oh, mga bata, tingnan nyo, hindi lang basta niebe to, yelo to. At sa ilalim nito ay tubig. At napakadelikado nito. Tingnan nyo, totoong tubig yan. Oh, Grabe. delikado dito kung mahulog tayo. Tingnan niyo kung dami ng tubig doon. Mga kaibigan, kung gusto niyo ng videos tungkol sa yelo, mag-comment lang at mag-subscribe sa channel ko. Pindutin din ang kampanilya para updated sa susunod na videos. At ngayon, kailangan nating galugarin ang paligid ng lawa na kinaroroonan natin ngayon at maghanap ng anumang bakas ng presensya. Dito. Ayun. May mga bakas dito. Tingnan mo dito. Oh. May naglakad dito pero parang may tumakbo rin ng mabilis. Ayan, yung hugis ng bakas paalis, may tumakbo at natabunan ng niebe. Ibig sabihin galing sila ron at tumakbo papalayo. Grabe, tingnan nyo. Siya yun. Totoong Zaporozhets yan. Tara, seryoso na, umalis na tayo. Grabe. Sa totoo lang, hindi ako agad naniwala sa kwentong to. Dahan-dahan lang seryoso, wag biglang maglakad, wag muna. Pupunta ako sa mana. Kalma lang, oo, tumigil ka, baka mahulog ka. Dahan-dahan lang, maglakad ka ng maingat, dahan-dahan lang, ayan na. Ayos na ang lahat. Sige, mag-ingat tayo sa paglakad. Ito ang aking Zaporozhets. Oo, sandali lang, pakiusap, sandali lang. May butas dyan, may butas dyan, ano ba? Sabi ko mag-ingat. Ang tigas ng ulo mo, ano na? Butas. Huwag mong hawakan, Oh. maaari kang mahulog. Ay naku. Mahuhulog mo yan, kailangan pa natin yan para hilahin ang sasakyan mula sa... Tama na, mga pare, sobrang marupok ng yelo dito. Tingnan nyo, dito, kita nyo, lumalabas na ang tubig. Paano niya nagawa yon? Oo nga, manipis ang yelo kaya pumasok sila at bumagsak. Yun na ang kwento. Kaya mo bang kunin? Sobrang dali lang yan. Pakinggan mo, seryoso ang sitwasyon dito. Sobrang nagyelo lahat. Nababalutan ng yelo at tubig. Tingnan mo, yung hood, napaliko dahil sa yelo. Kaya kailangan nating pag-isipan ang plano ng gagawin. Paano mo gagawin yan? Yan ay kay tito ko. Lintig. Linti. Sinabihan na kita tungkol sa yelo, sinabi ko na sa'yo. Ano bang gusto mong kunin dyan? Yun ang paborito ng tito ko. Grabe, totoo nga. Beer. Siguradong sigurado na naman. Mga kamag-anak, si seryosa, yung Zaporozhets na puno ng tubig at yelo, siguro mga kamag-anak niya to, halata sa estilo niya, grabe. Paano ito gagawin? Anong gagawin dito? Grabe talaga, ewan ko ba, sige na nga, magtrabaho na tayo. Nabasag ko na yung yelo. Buti maliit lang yung Zaporozhets kaya mabilis kong natapos. Pero sobrang napagod ako. Tingnan mo lang. Kung ano nagawa ko, ayos lang. Sandali, ayos na to. Oo, tama na. Nasira ko na lahat. Ayan na, tingnan mo. Susubukan nating buksan ang pinto ng Zaporozhets. Oo. Gumagana ha. Oo, grabe ito. Nako, sira na ang loob. Alam mo na, hindi sigurado kung aandar pa to. Subukan natin. Gusto mo bang pumasok dito? Kaya naman nating paandarin to, di ba? Nasa likod ang makina. Oh, gusto mo ba itong paandarin? Oo naman, syempre. Pwede rin namang gawin yon sa labas. Eh paano mo naman imaneho yon? Hahaha.
Hahaha. Tingnan natin kung anong pwedeng gawin dito. Kitang-kita naman sa Porosets to. Oh, pwede. Gumagana. Gumagana, pero parang hindi sigurado, parang gumagana nga. Kailangan mong apakan ng gas, no? Sabi mo may mga pedal dyan, gumagana na ngayon. Ngayon. Gagawin ko na lahat ngayon. Sige, umakyat ka ng maingat. Ayan, nahanap ko na ang pedal. Oo, ngayon magsisimula na akong paandarin. Sige. Hindi mo ba kayang gawin mula sa loob? Ako na naman ang gumagawa ng lahat. O, paikutin mo na. Sige na. Natanggal na ang gasolina. Sa madaling salita, ngayon, kung tatalikurin natin, aandar na to. Sige, lumabas ka na dyan. Pakinggan mo anong susunod na gagawin. Wala tayong magagawa. Kailangan nating tumawag ng pickup. Bakit wala tayong magagawa? Sige, gawin mo na. Sige na. Ano, nababaliw ka na ba? Dapat mas bihira na nating tawagin ang mga lalaki natin gamit ang pickup. Pupunta sila. Oh, sige na. Sige. Isipin mo kung patutuyuin nila agad ang sasakyan na yan tapos ibenta. Hindi mo talaga alam, bibili ka ng kotse, baka nilubog lang pala ng matanda sa ilog. Grabe. Kamakailan, may nakita akong interesanting kotse para sa proyekto. Paano kung naaksidente o nilubog din pala yon ng iba? Naikalat na namin lahat ng gamit para sa pag-rescue pero grabe, mahirap to. Kailangan pa rin natin gawin to. Sa tingin mo, Vanya, kaya natin? Kakayanin syempre. Pero Ngayon, sinusubukan namin ang iba't ibang paraan para mailabas ang Zaporozhets mula sa tubig. Parang gumagalaw siya ng kalahating metro paabante at paatras na tila may pag-asa pa. Kailangan natin siyang pigilan. Tara mga lalaki, sugod na tayo. hawak ko na. Sige, maligayang pagdating sa amin. Ayos lang, Beatrice, magiging maayos ang lahat, makukuha natin lahat. Ganyan ka pala humawak. Ayun, mga tol, tingnan nyo, parang humaba o napilipit ng kaunti ang Zaporozhets natin. Tingnan nyo tong parteng to, puro baluktot. Grabe. Tingnan nyo dito sa kabila, sobrang wasak, nakakagulat. Hawakan mo, Seryoga. Sige, hilahin mo na, ano? Wow. Nakatali kasi. Ngayon, binabago ng mga kasama ang configuration ng winch at ng lubid para ibang paraan ng paghila. Pero tingnan ninyo, maayos naman ang lahat. At ngayon, mas magaan na ang Zaporozhets dahil naalis na ang tubig dito. Teka mga pare, kailangan nating mag-isip ngayon kundi mawawala ang harapan natin. Siguradong sigurado yan. Ganito ang sitwasyon. Tingnan ninyo mga pare, tingnan ninyo kung paano sumabit ang gulong na to. Oo, ibig sabihin, sumabit siya sa yelo, sa bangketa, ganito mismo. Pag hinila pa natin to ngayon, mababali na talaga. Pero maswerte tayo, pinalad tayo. Tingnan ninyo, itong gulong na to ay perpektong umakyat sa yelo. Sobrang ganda, basta lalabas na lang ito ngayon. Kailangan nating lutasin ang palaisipan ng gulong para makuha ang Zaporozhets. Nakakatakot. Iminungkahi ng team na gamitin ang hydraulico jack. Tinaas namin ito, nilagyan ng kahoy, at ligtas na ngayon ang gulong. Sa totoo lang, kung hihilahin natin ang pick-up ng maayos, malamang makakalabas tayo. May isa pa tayong problema. Nagyelo sa ilalim ng tubig ang Zaporozhets at na-stuck sa niebe ang Nissan. At ngayon, lalabas na tayo. Ayun, sa totoo lang, pwede na talaga siyang paandarin, oo. At makakalabas na gamit ang sarili niyang makina. At nakita mo ba kung gaano kaastig ang transmission dito? Ano meron dyan? Pakita mo na. Yehey. Nahatak na namin ang sasakyan, dadalhin sa base at aalamin kung mapapaandar pa ito. I-install natin ito. Tara na muna, dalhin na natin. Dumating na si Seryosa, nasa base na tayo. Narito na ang Zaporozhets. May panimulang aparato tayo
Malakas ang pampaandar, nagyelo lahat ng kable. Wala na, isipin nyo, nandito ang baterya number 1, ayan siya. At nakakabit dito ang panimulang aparato. Sunod, may problema tayo sa gasolina. Siyempre, kasi may tubig doon, delikado lahat. Nandito ang pangalawang baterya kasi nagyelo na lahat. Para mapaikot ito, kailangan ng maraming kuryente. Ayan, magdadagdag tayo ng mabilisang start. Siyempre, mag-i-spray tayo, hihilahin at titingnan natin kung mapapagana natin o hindi. Handa ka na ba? Oh, handa na. Sige. Paikutin. O, meron. Tara na. Dalawang oras ang lumipas. Mga pare, napaandar natin ang makina pero malamang di na tayo makakabiyahe dahil sira ang timing ng ignition at mahina na ang hatak. Naka-summer na gulong pa siya. Sa tingin ko, di ko alam paano nakarating dito ang mga kamag-anak ni Sergey pero nakita nyo kung gaano tayo kaligtas. Oo, mula sa tambutsyong yan, lumalabas ang mga dila ng apoy. Tapos dito nakalagay ang gasolina natin. Sobrang astig at napakaligtas talaga. Binabati kita, Sergey. Ibabalik natin. Hindi, Sergey, umupo ka at umalis ka dito sa teritoryo ko. Ayokong makita yung Zaporozhets na yan. Lumayas ka, hiniling mo sa akin na gawin, ginawa ko na. Umandar na siya, umaandar na lahat, umalis ka na mga pare. Tutulungan nyo bang itulak? Itulak natin. Paalam mga pare, ako si Vyacheslav Ismailov o Via, kasama ang team kong Jevia na gumawa ng masayang video na ito para sa inyo. At aminin nyo, hindi araw-araw makikita ang ganito. Mag-subscribe din kayo sa iba ko pang social media accounts dahil may mga stories, reels at iba't ibang video na eksklusibo sa ibang platforms bukod sa YouTube. Para mag-subscribe at sundan kami sa iba pang social media, tingnan ang link sa description. At syempre, huwag kang kalimutan dito sa YouTube. Kung di pa kayo subscribe, mag-subscribe na. Pindutin ang kampana para di ma-miss ang susunod na video at mag-iwan ng nakakatawang komento. Gustong-gusto ko talagang basahin ang mga yan. Maraming salamat sa lahat. Paalam. Maglalakad na lang ako. Sa madaling salita, Sabi ko, kunin mo na ang timba, ayaw mo pa. ibinibigay ko na sa'yo ito. Salamat. Ay, lintik ka talaga. Sabi ko, kunin mo na itong timba, lintik ka.